Life Basics isinalin sa Gusto Tagalog kong sabihin sa iyo 2024. ang tungkol sa kakaibang sikreto sa mundo. Hindi nagtagal, si Albert Schweitzer, ang dakilang doktor at nagwagi ng Nobel Prize, ay ini-interview sa London, at tinanong siya ng isang reporter, "Doktor, ano ang problema ng mga lalaki ngayon?" Ang dakilang doktor ay natahimik sandali, at pagkatapos ay sinabi niya, "Ang mga lalaki ay hindi nag-iisip. At tungkol dito gusto kitang makausap. Nabubuhay tayo ngayon sa ginintoang panahon. Ito ay isang panahon na inaabangan, pinangarap, at pinaghirapan ng tao sa loob ng libu-libong taon. Pero dahil nandito na ito, we pretty well take it for granted. Kami sa Amerika ay partikular na maswerte na manirahan sa pinakamayamang lupain na nabuhay kailanman sa balat ng lupa, isang lupain ng masaganang pagkakataon para sa lahat. Pero alam mo ba kung ano ang nangyayari? Kumuha tayo ng 100 lalaki na nagsisimula kahit na sa edad na 25. Mayroon ka bang ideya kung ano ang mangyayari sa mga lalaking iyon sa oras na sila ay 65? Ang 100 lalaking ito na lahat ay nagsisimula kahit na sa edad na 25 ay naniniwala na sila ay magiging matagumpay. Kung tatanungin mo ang sinuman sa mga lalaking ito, kung gusto niyang maging matagumpay, sasabihin niya sa iyo na nagtagumpay siya. At mapapansin mo na siya ay sabik sa buhay, na mayroong isang tiyak na kislap sa kanyang mata, isang paninigas sa kanyang karwahe. At ang buhay ay tila isang kawili-wiling pakikipagsapalaran sa kanya. Ngunit sa oras na sila ay 65, ang isa ay magiging mayaman. 4 ang magiging financially independent. Magtatrabaho pa rin ang 5. 54 ang masisira. Ngayon mag-isip sandali. Sa 100, 5 lang ang nakakakuha ng grade. Bakit ang daming ginagawa? Bakit maraming nabigo? Ano ang nangyari sa kislap na naroon noong sila ay 25? Ano ang nangyari sa mga pangarap, pag-asa, mga plano? At bakit may malaking pagkakaiba sa kung ano ang nilalayo ng mga lalaking ito na gawin at kung ano talaga ang kanilang nagawa? Kapag sinabi nating 5% ang nakakamit ng tagumpay, kailangan nating tukuyin ang tagumpay. At narito ang kahulugan. Ang tagumpay ay ang progresibong pagsasakatuparan ng isang karapat-dapat na ideal. Kung ang isang tao ay nagtatrabaho patungo sa isang paunang natukoy na layunin at alam kung saan siya pupunta, ang taong iyon ay isang tagumpay. Kung hindi niya gagawin iyon, siya ay isang kabiguan. Ang tagumpay ay ang progresibong pagsasakatuparan ng isang karapat-dapat na ideal. Si Rollo May, ang kilalang psychiatrist, ay nagsulat ng isang kahangahangang aklat na tinatawag na Man's Search for Himself. At sa librong ito, sinabi niyang ang kabaligtaran ng katapangan sa ating lipunan ay hindi duwag. Ito ay pagsang-ayon. At doon ka nahihirapan ngayon. Ito ay conformity. Ang mga taong kumikilos tulad ng iba nang hindi alam kung bakit, nang hindi alam kung saan sila pupunta. Ngayon, isipin mo, sa Amerika ngayon, mayroong higit sa 14 na milyong tao na 65 taong gulang pataas. At humigit kumulang 13 milyon sa 14 na milyon na ito ang sira. Umaasa sila sa ibang tao para sa mga pangangailangan sa buhay. Ngayon, natututo kaming magbasa sa oras na kami ay 7. Matuto tayong maghanap buhay sa edad na 25. Usually, by that time, we're not only looking a living, we're supporting a family. Gayunpaman, sa oras na 65 na tayo, hindi pa natin natutunan kung paano maging malaya sa pananalapi sa pinakamayamang lupain na nakilala. Bakit? Kami ay umaayon. At ang problema ay na kami ay kumikilos tulad ng maling pangkat ng porsyento, ang 75% na hindi nagtagumpay. Ngayon, bakit umaayon ang mga taong ito? Well, hindi talaga nila alam. Ang mga taong ito ay naniniwala na ang kanilang buhay ay hinuhubog ng mga pangyayari, ng mga bagay na nangyayari sa kanila, ng mga panlabas na puwersa. Sila ay mga panlabas na nakadirekta na tao.
Isang survey ang ginawa isang beses na sumaklaw sa maraming lalaki, mga lalaking nagtatrabaho. At ang mga lalaking ito ay tinanong ng tanong na ito. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka gumising sa umaga? 19 sa 20 lalaki ay nagtatrabaho, 20 ay walang ideya. Kung tatanungin mo sila, sasabihin nila, lahat ay papasok sa trabaho sa umaga. At iyon ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Dahil lahat ng iba ay gumagawa nito. Ngayon, bumalik tayo sa ating kahulugan ng tagumpay. Sino ang nagtagumpay? Ang tanging tao na nagtagumpay ay ang taong unti-unting natatanto ang isang karapat-dapat na ideal. Siya ang taong nagsasabing, ako ay magiging ganito, at pagkatapos ay magsisimulang magtrabaho patungo sa layuning iyon. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang mga matagumpay na tao. Ang tagumpay ay ang guro ng paaralan na nagtuturo sa paaralan dahil iyon ang gusto niya. Siya ang lalaking gumagawa ng gusto niyang gawin. Ang tagumpay ay ang babae na isang asawa at ina dahil gusto niyang maging isang asawa at ina at ginagawa ito ng mabuti. Ang tagumpay ay ang taong nagpapatakbo ng sulok na gasolinahan dahil iyon ang gusto niyang gawin. Ang tagumpay ay ang matagumpay na tindero na gustong maging isang nangungunang tindero at lumago at bumuo kasama ng kanyang organisasyon. Ang tagumpay ay ang sinumang sadyang gumagawa ng isang paunang natukoy na trabaho dahil iyon ang napagpasyahan niyang gawin. Ngunit isa lamang sa 20 ang gumagawa nito. Kaya lang wala talagang competition ngayon. Maliban kung gagawin natin ito para sa ating sarili. Sa halip na makipagkumpetensya, ang kailangan lang nating gawin ay lumikha. Ngayon sa loob ng 20 taon ay hinanap ko ang susi na magdedetermina kung ano ang mangyayari sa isang tao. Mayroon bang isang susi na gusto kong malaman kung saan gagawin ang hinaharap na isang pangako na maaari nating hulaan sa malaking lawak? Mayroon bang susi na magagarantiya sa pagiging matagumpay ng isang tao kung alam lang niya ang tungkol dito at alam kung paano ito gamitin? Well, may ganoong susi, at nahanap ko na. Naisip mo na ba kung bakit napakaraming lalaki ang nagsusumikap? At sa totoo lang, nang hindi nakamit ang anumang partikular na bagay. At ang iba ay parang hindi nagsusumikap at tila nakukuha ang lahat. Mayroon silang magic touch. Narinig mo na silang nagsabi niyan tungkol sa isang tao. Lahat ng mahawakan niya ay nagiging ginto. At napansin mo na ba na ang isang tao na nagiging matagumpay ay may posibilidad na patuloy na maging matagumpay? At sa kabilang banda, napansin mo ba kung paano ang isang tao na isang pagkabigo ay may posibilidad na patuloy na mabaygo? Ito ay dahil sa mga layunin. Ang ilan sa atin ay mayroon nito, ang ilan ay wala. Ang mga taong may layunin ay nagtatagumpay dahil alam nila kung saan sila pupunta. Ngayon isipin ang isang barko na umaalis sa isang daungan, at isipin ito ng may kumpletong paglalayag na nakamapa at nakaplano. Alam na alam ng kapitan at mga tripulante kung saan ito pupunta at kung gaano ito katagal. Ito ay may tiyak na layunin, 9,900 at 79 na beses sa 10,000 ito ay makakarating sa kung saan ito nagsimulang makarating. Ngayon ay sumakay tayo ng isa pang barko, tulad ng una, huwag lamang tayong maglagay ng crew dito, o kapitan sa Taiman. Bigyan natin ito ng walang layunin, walang patutunguhan. Sinisimulan lang namin ang mga makina at hinahayaan ito. Sa tingin ko sasang-ayon ka sa akin. Kung lalabas man ito sa daungan, lulubog ito o lulubog sa ilang disyerto na dalampasigan, isang derelict. Hindi ito mapupuntahan kahit saan dahil wala itong patutunguhan at walang patnubay. Ganon din sa tao. Kunin ang tindero, halimbawa. Walang ibang tao sa mundo ngayon na may kinabukasan ng isang mahusay na tindero. Ang pagbebenta ay ang pinakamataas na bayad na propesyon sa mundo, kung magaling tayo dito at kung alam natin kung saan tayo pupunta. Ang bawat kumpanya ay nangangailangan ng mga nangungunang salesman, at ginagantimpalaan nila ang mga lalaking iyon.
Ang langit ang hangganan para sa kanila. Life Ngunit B6 ilan ang Sinalin sa maaari Tagalog mong mahanap. 2024. Minsan may nagsabi, ang sangkatauhan ay naayos, hindi para pigilan ang malalakas na manalo, kundi para pigilan ang mahina sa pagkatalo. Ang ekonomiya ng Amerika ngayon ay maihahalin tulad sa isang convoy sa panahon ng digmaan. Ang buong ekonomiya ay pinabagal upang protektahan ang pinakamahina nitong link, tulad ng convoy na kailangang pumunta sa bilis na magpapahintulot sa pinakamabagal nitong sasakyang dagat na manatili sa pagbuo. Kaya naman napakadali lang maghanap buhay ngayon. Hindi ito nangangailangan ng partikular na utak o talento upang maghanap buhay at makapagtaguyod ng isang pamilya ngayon. Kaya mayroon tayong talampas na tinatawag na seguridad, kung yun ang hinahanap ng isang tao. Ngunit kailangan nating magpasya kung gaano kataas sa talampas na ito ang gusto nating punteriya. Ngayon, balikan natin ang kakaibang sikreto sa mundo. Ang kwento na nais kong sabihin sa iyo ngayon. Bakit nagtatagumpay sa buhay ang mga lalaking may layunin, at nabigo ang mga lalaking wala sila? Well, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na, kung talagang naiintindihan mo ito, ay agad na magbabago sa iyong buhay. Kung lubos mong naiintindihan ang sasabihin ko sa iyo, simula ngayon, hindi na magiging pareho ang buhay mo. Bigla mong makikita na parang naaakit sa iyo ang swerte. Ang mga bagay na gusto mo ay tila nahuhulog sa linya. At mula ngayon, hindi ka na magkakaroon ng mga problema, mga alalahanin. Ang nagngangalit na bukol ng pagkabalisa na marahil ay naranasan mo na. Pag-aalinlangan, takot, mabuti, sila ay magiging mga bagay ng nakaraan. Narito ang susi sa tagumpay. At ang susi sa kabiguan. Nagiging tayo ang iniisip natin. Ngayon hayaan mo akong sabihin iyon muli. Nagiging tayo ang iniisip natin. Sa buong kasaysayan, ang mga dakilang pantas na tao at mga guro, mga pilosopo at mga propeta, hindi sumang-ayon sa isa't isa sa maraming iba't ibang bagay. Sa isang punto lamang na ito sila ay nasa kumpleto at nagkakaisang kasunduan. Makinig sa sinabi ni Marcus Aurelius, ang dakilang emperador ng Roma. Aniya, ang buhay ng isang tao ay kung ano ang ginagawa ng kanyang mga iniisip. Sinabi ito ni Disraeli, darating ang lahat kung maghihintay lang ang isang lalaki. Dinala ko ang aking sarili ayon sa batas. Sumulat ako ng mahabang pagninilay-nilay sa paniniwala na ang isang tao na may naayos na layunin ay dapat itong maisakatuparan. At na walang makapipigil sa isang kalooban na itataya kahit ang pag-iral para sa katuparan nito. Sinabi ito ni Ralph Waldo Emerson, isang lalaki ang iniisip niya buong araw. Sinabi ni William James, ang pinakadakilang natuklasan sa aking henerasyon ay ang mga tao ay maaaring baguhin ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga saloobin ng pag-iisip. At sinabi rin niya, kailangan lang nating kumilos sa malamig na dugo na parang ang bagay na pinag-uusapan ay totoo, at ito ay magiging walang kamali-mali sa pamamagitan ng paglakisa. Tulad ng isang koneksyon sa ating buhay na ito ay magiging totoo. Ito ay magiging napakasama ng ugali at damdamin na ang ating mga interes dito ay ang mga katangian ng paniniwala. Sinabi rin niya ito, kung sapat lang ang pag-aalaga mo para sa isang resulta, halos tiyak na makakamit mo ito. Kung gusto mong yumaman, yayaman ka. Kung gusto mong matuto, matututo ka. Kung nais mong maging mabuti, magiging mabuti ka. Tanging pagkatapos ay dapat mo talagang hilingin ang mga bagay na ito, at hilingin ang mga ito ng exclusive, at hindi naisin ng sabay-sabay ang 100 iba pang mga bagay na hindi magkatugma ng kasing lakas. Sa Biblia na mababasa mo, sa Marcos 9:23, kung maniniwala ka, lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Na naniniwala, sinabi ito ni Dr. Norman Vincent Peale, ito ay isa sa mga pinakadakilang batas sa universo. Same time na nais kong natuklasan ko ito bilang isang napakabata. Namulat ito sa akin ng maglaon sa buhay,
at nalaman kong isa ito sa pinakadakilang, kung hindi man ang pinakadakilang natuklasan ko, sa labas ng aking kaugnayan sa Diyos. At ang dakilang batas, maikli at simpleng sinabi, ay kung sa tingin mo sa mga negatibong termino, makakakuha ka ng mga negatibong resulta. Kung mag-iisip ka sa positibong mga termino, makakamit mo ang mga positibong resulta. Iyon ay ang simpleng katotohanan na, ay nasa batayan ng isang kahangahangang batas ng kasaganaan at tagumpay. Sa tatlong salita, maniwala at magtagumpay. Dagdag, William Shakespeare. Ilagay ito sa paraan na ito, ang aming mga pagdududa ay mga taksil, at nagpapatalo sa aming kabutihan na madalas naming mapanalunan. Sa pamamagitan ng takot na subukan. Sinabi ni George Bernard Shaw, laging sinisisi ng mga tao ang kanilang mga kalagayan kung ano sila. Hindi ako naniniwala sa mga pangyayari. Ang mga taong nagpapatuloy sa mundong ito ay ang mga tao, na bumangon at hinahanap ang mga pangyayari na gusto nila, at kung hindi nila mahanap, gawin sila. Well, ito ay medyo maliwanag, hindi ba? At ang bawat taong nakatuklas nito, sa ilang sandali ay naniniwala, na siya ang unang gumawa nito. Nagiging kung ano ang iniisip natin. Ngayon, makatuwiran na ang isang taong nag-iisip tungkol sa isang konkreto at kapaki-pakinabang na layunin ay maabot ito, dahil iyon ang kanyang iniisip. At tayo ay nagiging kung ano ang iniisip natin. Sa kabaligtaran, ang taong walang layunin, na hindi alam kung nasaan siya pagpunta, at kung saan ang mga iniisip ay dapat sa makatuwid ay mga pag-iisip ng kalituhan at pagkabalisa at takot at pag-aalala, ay nagiging kung ano ang iniisip niya. Ang kanyang buhay ay nagiging isang pagkabigo, at ang kanyang mga iniisip ay nagiging isang takot. Pagkadismaya, takot, pagkabalisa, at pag-aalala. At kung wala siyang iniisip, nagiging wala siya. Ngayon, paano ito gumagana? Naiisip niya ang pagkalito at pagkabalisa at takot at pag-aalala, nagiging kung ano ang iniisip niya. Ang kanyang buhay ay nagiging isa sa pagkabigo, takot, pagkabalisa, at pag-aalala. At kung wala siyang iniisip, nagiging wala siya. Ngayon, paano ito gumagana? Bakit tayo nagiging kung ano ang iniisip natin? Well, sasabihin ko sa iyo kung paano ito gumagana sa abot ng aming nalalaman. Ngayon, para magawa ito, gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang sitwasyon na paralel sa isip ng tao. Ipagpalagay na ang isang magsasaka ay may ilang lupain at ito ay magandang matabang lupa. Ngayon, binibigyan ng lupa ang magsasaka ng pagpipilian. Maaari niyang itanim sa lupain iyon ang anumang pipiliin niya. Walang pakialam ang lupain. Nasa magsasaka ang desisyon. Ngayon, tandaan, inihahambing natin ang isip ng tao sa lupa. Dahil ang isip, tulad ng lupa, ay walang pakialam kung ano ang iyong itinanim dito. Ibabalik nito ang itinanim mo, ngunit wala itong pakialam kung ano ang itinanim mo. Ngayon, sabihin natin na ang magsasaka ay may dalawang buto sa kanyang kamay. Ang isa ay buto ng mais. Ang isa ay nightshade, isang nakamamatay na lason. Naghukay siya ng dalawang maliit na butas sa lupa at itinanam niya ang parehong mga buto. Isang mais, ang isa pang nightshade. Tinatakpan niya ang mga buto. Tinatakpan niya ang mga butas, tubig, at inaalagaan ang lupa. At ano ang mangyayari? Palaging ibabalik ng lupa ang itinanam. Gaya ng nasusulat sa Biblia, kung paanong naghahasik kayo, gayon din ang inyong aanihin. Tandaan, walang pakialam ang lupain. Ito ay magbabalik ng lason sa kahangahangang kasaganaan tulad ng mais. Kaya't dumating ang dalawang halaman. Isang mais, isang lason. Ngayon, ang pag-iisip ng tao ay higit na mayabong, higit na hindi kapanipaniwala at misteryoso kaysa sa lupain, ngunit ito ay gumagana sa parehong paraan. Hindi mahalaga kung ano ang itinanim natin, tagumpay, kabiguan, isang konkretong layunin o kalituhan, hindi pagkakaunawaan, takot, pagkabalisa, at iba pa.
Ngunit kung ano ang ating itinanam, ito ay babalik sa atin. Kita mo, ang isip ng tao ay ang huling dakilang kontinente na hindi pa ginalugad sa mundo. Naglalaman ito ng mga kayamanan na higit pa sa ating pinakamaligalig na mga pangarap. Ibabalik nito ang anumang nais nating itanim. Ngayon, maaari mong sabihin, kung totoo iyon, bakit hindi ginagamit ng mga tao ang kanilang isip? Well, sa tingin ko naisip na nila ang sagot sa tanong na iyon. Sa tingin ko naisip na nila ang sagot sa tanong na iyon. Ang ating isip ay dumating bilang karaniwang kagamitan sa pagsilang. Ito'y libre, at ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng walang kabuluhan, hindi natin gaanong pinahahalagahan. Mga bagay na binabayaran natin ng pera, pinahahalagahan natin. Ang kabalintunaan ay ang eksaktong kabaligtaran ay totoo. Lahat ng bagay na talagang kapaki-pakinabang sa buhay ay dumating sa amin ng libre. Ang ating isip, ating kaluluwa, ating katawan, ating mga pag-asa, ating mga pangarap, ating mga ambisyon, ating katalinuhan, ating pagmamahal sa pamilya at mga anak at kaibigan. Ang lahat ng hindi mabibaylang ari-arian na ito ay libre. Ngunit ang mga bagay na nagkakahalaga sa atin ay talagang napakamura at maaaring palitan anumang oras. Ang isang mabuting tao ay maaaring ganap na maalis at gumawa ng isa pang kapalaran. Nagagawa niya iyon ng ilang beses. Kahit masunog ang ating tahanan, maaari nating itayo itong muli. Ngunit ang mga bagay na nakuha natin sa wala, hindi natin mapapalitan. Ang pag-iisip ng tao ay hindi lamang ginagamit dahil tinatanggap natin ito para sa ipinagkaloob. Ang pagiging pamilyar ay nagbubunga ng paghamak. Magagawa nito ang anumang uri ng trabaho na itatalaga namin dito. Ngunit sa pangkalahatan, ginagamit namin ito para sa maliliit na trabaho sa halip na sa malaki, mahalaga. Inaprubahan ng mga unibersidad. Karamihan sa atin ay gumagana sa halos 10% ng ating mga kakayahan. Magpasya na. Ano ang gusto mo? Itanim ang iyong layunin sa iyong isipan. Itanim ang iyong layunin sa iyong isipan. Ito ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa buong buhay mo. Gusto mo bang maging isang natatanging tindero, isang mas mahusay na manggagawa sa iyong partikular na trabaho? Gusto mo bang pumunta sa mga lugar sa iyong kumpanya, sa iyong komunidad? Ang kailangan mo lang gawin ay itanim ang binhi sa iyong isipan. Alagaan ito. Magtrabaho ng tuloy-tuloy patungo sa iyong layunin at ito ay magiging isang katotohanan. Ito ay hindi lamang, walang paraan na hindi nito magagawa. Nakikita mo, iyon ay isang batas, tulad ng mga batas ni Sir Isaac Newton, ang mga batas ng grabidad. Kung nasa itaas ka ng isang gusali at tumalon, palagi kang bababa. Hindi ka naaakyat. At ito ay pareho sa lahat ng iba pang mga batas ng kalikasan. Lagi silang nagtatrabaho. Ang mga ito ay hindi nababaluktot. Isipin ang iyong layunin sa isang nakaka-relax, positibong paraan. Isipin ang iyong sarili sa mata ng iyong isip bilang nakamit na ang layuning ito. Tingnan ang iyong sarili na ginagawa ang mga bagay na gagawin mo kapag naabot mo na ang iyong layunin. Ang atin ay tinatawag na phenobarbital age, ang edad ng mga ulcer at nervous breakdown. Sa panahon kung kailan tayo itinaas ng medikal na pananaliksik sa isang bagong talampas ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. Napakarami sa atin ang nag-aalala sa ating sarili sa isang maagang libingan na sinusubukang makayanan ang mga bagay sa sarili nating maliit na personal na paraan, nang hindi natututo ng ilang magagandang batas na mag-aasikaso sa lahat para sa atin. Ang mga bagay na ito ay dinadala natin sa ating sarili sa pamamagitan ng ating nakagawiyang paraan ng pag-iisip. Ang bawat isa sa atin ay ang kabuuan ng kanyang sariling mga iniisip. Siya ay kung saan siya ay dahil doon ay kung saan siya ay talagang nais na maging. Aminin man niya iyon, o hindi. Bawat isa sa atin ay dapat mamuhay sa bunga ng kanyang mga iniisip sa hinaharap. Dahil kung ano ang iniisip mo ngayon at bukas,
sa susunod na buwan at sa susunod na taon, ang maghuhulma ng iyong buhay at magtatakda ng iyong kinabukasan. Ginagabayan ka ng iyong isip. Naaalala ko isang beses na nagmamaneho ako sa Arizona, at nakita ko ang isa sa mga higanteng makinang gumagalaw sa lupa na umaatungal sa kalsada sa halos 35 milya bawat oras na may parang 20 toneladang dumi sa loob nito, isang napakahusay, hindi kapani-paniwalang makina. At may isang maliit na lalaki na nakapatong sa itaas na may gulong sa kanyang mga kamay na ginagabayan ito. At habang nagdadrive ako, natamaan ako ng tunog ng manibela. Natamaan ako sa pagkakatulad ng makinang iyon sa isip ng tao. Ipagpalagay na nakaupo ka sa mga kontrol ng napakalawak na mapagkukunan ng enerhiya. Uupo ka ba at halukip-kip ang iyong mga braso at hahayaan itong tumakbo mismo sa isang kanal? O pananatilihin mong mahigpit ang dalawang kamay sa manibela at kontrolin at idirekta ang kapangyarihang ito sa isang tiyak, kapakipakinabang na layunin? Bahala ka, nasa driver's seat ka. Nakikita mo, ang mismong batas na nagbibigay sa atin ng tagumpay ay isang tibak na may dalawang talam. Dapat nating gawin ito. Dapat nating kontrolin ang ating pag-iisip. Ang parehong panuntunan na maaaring humantong sa isang tao sa isang buhay ng tagumpay, kayamanan, kaligayahan. At lahat ng bagay na pinangarap niya para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, ang mismong batas na iyon ay maaaring humantong sa kanya sa gutter. Ang lahat ay nasa kung paano niya ito ginagamit, sa mabuti o masama. Ito ang pinakakakaibang sikreto sa mundo. Ngayon, bakit ko nasabi na kakaiba, at bakit ko ito tinatawag na sikreto? Sa totoo lang, hindi naman ito sikreto. Ito ay unang ipinahayag ng ilan sa mga pinakaunang pantas na tao. At paulit-ulit itong lumilitaw sa buong Biblia. Ngunit napakakaunting mga tao ang natutunan ito, naiintindihan ito. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay kakaiba, at kung bakit, para sa ilang parehong kakaibang dahilan, ito ay halos nananatiling isang lihim. Naniniwala ako na maaari kang lumabas at maglakad sa pangunahing kalye ng iyong bayan at magtanong sa bawat isa kung ano ang sikreto ng tagumpay, at malamang na hindi ka makakatagpo ng isang tao sa isang buwan na makapagsasabi sa iyo. Ngayon, ang impormasyong ito ay napakahalaga sa amin. Kung talagang naiintindihan natin ito, at ilalapat ito ay mahalaga sa atin hindi lamang para sa ating sariling buhay, kundi sa buhay ng mga nakapaligid sa atin, ating pamilya, mga empleyado, mga kasama, at mga kaibigan. Ang buhay ay dapat na isang kapana-panabik na pakikipagsapalaran. Ito ay hindi dapat maging isang bore. Ang isang tao ay dapat mabuhay ng buo, maging buhay. Dapat ay natutuwa siyang bumangon sa kama sa umaga. Dapat ay gumagawa siya ng trabahong gusto niyang gawin dahil ginagawa niya ito ng maayos. Isang beses narinig kong nagsalita si Grove Patterson, ang editor-in-chief ng Toledo Daily Blade. At sa pagtatapos ng kanyang talumpati ay may sinabi siya na hindi ko kailanman nakalimutan. May sinabi siyang ganito. Sinabi niya, ang mga taon ko sa negosyo sa pahayagan ay nakakumbinsi sa akin sa ilang mga bagay, kasama ng mga ito na ang mga tao ay karaniwang mabuti, at na kami ay nanggaling sa isang lugar at kami ay pupunta sa isang lugar. Kaya dapat nating gawin ang ating oras dito na isang kapana-panabik na pakikipagsapalaran. Ang arkitekto ng universo ay hindi nagtayo ng hagdanan na patungo saan man. At ang pinakadakilang guro sa lahat, ang karpintero mula sa kapatagan ng Galilea, ay nagbigay sa amin ng lihim na paulit-ulit. Kung paanong kayo'y naniniwala, gayon din ang gagawin sa inyo. Gitling. Naipaliwanag ko na ang kakaibang sikreto sa mundo at kung paano ito gumagana. Ngayon gusto kong ipaliwanag kung paano mo mapapatunayan sa iyong sarili ang napakalaking pagbabalik na posible sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ng paglalagay ng lihim na ito sa isang praktikal na pagsubok. Gusto kong gumawa ka ng pagsusulit na tatagal ng 30 araw. Ngayon hindi na ito magiging madali.
Kung susubukan mo itong mabuti, ito ay ganap na. Baguhin ang iyong buhay para sa mas mahusay. Noong ika-17 siglo, si Sir Isaac Newton, ang Ingles na matematiko at natural na pilosopo, ay nagbigay sa atin ng ilang natural na batas ng pisika na naaangkop sa mga tao tulad ng ginagawa nila sa paggalaw ng mga katawan sa universo. Ngayon, isa sa mga batas na ito ay para sa bawat aksyon, mayroong pantay at kasalungat na reaksyon. Sa madaling sabi, ayon sa naaangkop, sa iyo at sa akin, nangangahulugan ito na wala tayong makakamit ng hindi binabayaran ang presyo. Ang mga resulta ng iyong ang 30 araw na eksperimento ay magiging direktang proporsyon sa pagsusumikap na iyong ginawa. Upang maging isang doktor, kailangan mong bayaran ang halaga ng mahabang taon ng mahirap na pag-aaral. Upang maging matagumpay sa pagbebenta, at tandaan na ang bawat isa sa atin ay magtagumpay sa lawak ng kanyang kakayahang magbenta, ibenta ang ating mga pamilya sa ating mga ideya, ibenta ang edukasyon sa mga paaralan, ibenta ang ating mga anak sa mga pakinabang ng pamumuhay ng mabuti at tapat na buhay. Pagbebenta ng aming mga kasama at empleyado sa kahalagahan ng pagiging pambihirang tao, sa, siyempre, ang propesyon ng pagbebenta ng sarili nito. Ngunit upang maging matagumpay sa pagbebenta ng aming paraan sa magandang buhay, dapat handa tayong magbayad ng halaga. Ngayon, ano ang presyo na iyon? Well, ito ay maraming bagay. Una, ito ay pag-unawa sa emosyonal, gayon din sa intelektual, na tayo ay literal na nagiging kung ano ang iniisip natin, na dapat nating kontrolin ang ating mga iniisip kung gusto nating kontrolin ang ating buhay. Ito ay pag-unawa na hindi tayo nag-iisa. Ito ay pag-unawa na hindi tayo nag-iisa. Ito ay lubos na pag-unawa na, kung paano kayo naghahasik, gayon din kayo mag-aani. Pangalawa, tinatanggal nito ang lahat ng gapos sa isipan at pinahihintulutan itong pumailang lang gaya ng banal. Dinisenyo upang gawin. Ito ay ang pagkaunawa na ang iyong mga limitasyon ay ipinataw sa sarili, at ang mga pagkakataon para sa iyo ngayon ay napakalaking hindi mapaniwalaan. Ito ay umaangat sa ibabaw ng makitid na pag-iisip na pettiness at pagtatangi. Pangatlo, gamitin ang lahat ng iyong lakas ng loob upang pilitin ang iyong sarili na mag-isip ng positibo sa iyong sariling problema. Upang magtakda ng isang tiyak at malinaw na tinukoy na layunin para sa iyong sarili. Upang hayaan ang iyong kahangahangang isip na isipin ang iyong layunin mula sa lahat ng posibleng anggulo. Upang hayaan ang iyong imahinasyon na mag-isip-isip ng malaya sa maraming iba't ibang posibleng solusyon. Gitling, ang tumanggi na maniwala na mayroong anumang mga pangyayari na sapat na malakas upang talunin ka sa pagsasakatuparan ng iyong layunin. Upang kumilos kaagad at tiyak kapag ang iyong kurso ay malinaw. At upang patuloy na magkaroon ng kamalayan sa katotohanan na ikaw ay, sa sandaling ito, nakatayo sa gitna ng brilyante, gaya ng itinuturo ni Russell Conwell. Pang-apat, mag-ipon ng hindi bababa sa 10% ng kinikita mo. Ito rin ay pag-alala na anuman ang iyong kasalukuyang trabaho, ito ay may napakalaking posibilidad kung handa kang bayaran ang presyo. Ngayon ay talakayin na lang natin ang mga mahahalagang punto sa presyo na dapat bayaran ng bawat isa sa atin upang makamit ang napakagandang buhay na maaaring maging atin. Ito ay, siyempre, nagkakahalaga ng anumang presyo. Isa, ikaw ay magiging kung ano ang iniisip mo. Dalawa, tandaan ang salitang imahinasyon. Hayaan ang iyong imahinasyon kung ano ito. Hayaang lumutang ang iyong isip. 3. Lakas ng loob. Mag-concentrate sa iyong layunin araw-araw. 4. Magtipid. 10% ng kinikita mo. At aksyon. Ang mga ideya ay walang halaga maliban kung kikilos tayo ayon sa mga ito. Ngayon ay susubukan kong balangkasin ang 30 araw na pagsubok na gusto kong gawin mo. Ngayon ay tandaan na wala kang mawawala sa pamamagitan ng paggawa ng pagsusulit na ito, at lahat ng posibleng gusto mo.
1. Ikaw ay magiging kung ano ang iniisip mo. 2. Tandaan ang salitang imahinasyon. Hayaang lumipad ang iyong isip. 3. Lakas ng loob. Mag-concentrate sa iyong layunin araw-araw. 4. Makatipid ng 10% ng kinikita mo. At aksyon. Ang mga ideya ay walang halaga maliban kung kikilos tayo ayon sa mga ito. Ngayon ay susubukan kong balangkasin ang 30 araw na pagsubok na gusto kong gawin mo. Ngayon ay tandaan na wala kang mawawala sa pamamagitan ng paggawa ng pagsubok na ito at lahat ng posibleng gusto mong makuha. Mayroong 2 bagay na maaaring sabihin sa lahat. Bawat isa sa atin ay may gusto at bawat isa sa atin ay natatakot sa isang bagay. Gusto kong isulat mo sa isang card kung ano ang gusto mo higit sa anupaman. Maaaring mas maraming pera. Marahil ay gusto mong doblehin ang iyong kita o gumawa ng partikular na halaga ng pera. Maaaring ito ay isang magandang tahanan. Maaaring ito ay tagumpay sa iyong trabaho. Maaaring ito ay isang partikular na posisyon sa buhay. Ito ay maaaring maging isang mas maayos na pamilya. Bawat isa sa atin ay may gusto. Isulat sa iyong card partikular na kung ano ang gusto mo. Tiyaking isa itong layunin at malinaw na tinukoy. Hindi mo kailangang ipakita ito sa sinuman, ngunit dalhin ito sa iyo upang maaari mong tingnan ito ng ilang beses sa isang araw. Isipin ito sa isang masayahin, nakaka-relax, positibong paraan tuwing umaga kapag bumangon ka at kaagad na mayroon kang trabaho. Isang bagay na bumangon sa kama, isang bagay na mabubuhay. Tingnan ito sa bawat pagkakataon na makukuha mo sa araw at bago matulog, sa gabi. Habang tinitingnan mo ito, tandaan na dapat kang maging kung ano ang iniisip mo. At dahil iniisip mo ang iyong layunin, napagtanto mo na sa lalong madaling panahon ito ay magiging iyo. Sa katunayan, ito ay sa iyo talaga sa sandaling isulat mo ito at magsimulang mag-isip tungkol dito. Tingnan ang kasaganaan sa paligid mo habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na negosyo. Mayroon kang higit na karapatan sa kasaganaang ito gaya ng iba pang nilalang na buhay. Ito ay sa iyo para sa pagtatanong. Ngayon ay dumating tayo sa mahirap na bahagi. Mahirap dahil nangangahulugan ito ng pagbuo ng kung ano ang marahil ay isang bagong ugali. At ang mga bagong gawi ay hindi madaling mabuo. Sa sandaling nabuo, gayunpaman, ito ay susunod sa iyo para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Itigil ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang iyong kinakatakutan. Sa bawat oras na ang isang nakakatakot o negatibong pag-iisip ay pumasok sa iyong kamalayan, palitan ito ng isang mental na larawan ng iyong positibo at kapaki-pakinabang na layunin. Darating ang mga panahon na parang gusto mo nang sumuko. Mas madali para sa isang tao na mag-isip ng negatibo kaysa sa positibo. Kaya naman 5% lang ang successful. Dapat mong simulan ngayon upang ilagay ang iyong sarili sa pangkat na iyon. Sa loob ng 30 araw, dapat mong kontrolin ang iyong isip. Gitling, iisipin lamang nito kung ano ang pinahihintulutan mong isipin nito. Bawat araw para sa 30 araw na pagsusulit na ito, gumawa ng higit pa sa dapat mong gawin. Bilang karagdagan sa pagpapanatili ng isang masayang positibong pananaw, ibigay ang iyong sarili ng higit pa kaysa sa nagawa mo noon. Gawin ito sa pag-alam na ang iyong mga pagbabalik sa buhay ay dapat na nasa direktang proporsyon sa iyong ibinibigay. Sa sandaling magpasya ka sa isang layunin na gagawin, ikaw ay isang matagumpay na tao. Ikaw ay nasa pambihira at matagumpay na estado ng pag-iisip, isang matagumpay na kategorya ng mga taong alam kung saan sila pupunta. Sa bawat daang tao, kabilang ka sa nangungunang 5. Huwag masyadong alalahanin ang iyong sarili sa kung paano mo makakamit ang iyong layunin. Ipaubaya iyon ng lubusan sa isang kapangyarihang higit sa iyong sarili. Ang kailangan mo lang gawin ay malaman kung saan ka pupunta. Ang mga sagot ay darating sa iyo sa kanilang sariling pagsang-ayon. Alalahanin ang mga salitang ito mula sa sermon sa bundok, at alalahanang mabuti ang mga ito.
Panatilihin SIL, at alalahanang mabuti ang mga ito. Panatilihin silang palagi sa harap mo ngayong buwan. 5 basic sinalin sa Alalahanin mo Tagalog silang mabuti. 2024. Panatilihin silang palagi sa harap mo ngayong buwan. Tandaan ito sa iyong pagsubok. Humingi kayo, at bibigyan kayo. Humanap kayo, at kayo ay makakatagpo. Kumatok, at ito ay bubuksan sa iyo. Sapagkat ang bawat humihingi, ay tumatanggap. At ang humahanap, ay nakatagpo, at ang kumakatok, ay bubuksan. Ito ay kahanga-hanga at kasing simple niyan. Sa katunayan, napakasimple nito na sa ating tila komplikadong mundo. Mahirap para sa isang may sapat na gulang na maunawaan na ang kailangan lang niya ay isang layunin at pananampalataya. Sa loob ng 30 araw, gawin ang iyong makakaya. Kung ikaw ay isang tindero, gawin ito na hindi mo pa nagawa noon. Hindi sa abalang paraan, ngunit sa kalmado, masayang katiyakan na ang oras na ginugol ay magbibigay sa iyo ng kasaganaan bilang kapalit na nararapat at gusto mo. Anuman ang iyong trabaho, gawin mo ito bilang nagawa mo. Hindi kailanman ginawa ito bago sa loob ng 30 araw. At kung iniingatan mo ang iyong layunin araw-araw, magtataka ka at mamamangha sa bagong buhay na iyong natagpuan. Dorothea Brand, natatanging editor at manunulat. Natuklasan ito para sa kanyang sarili at sinabi ang tungkol dito sa kanyang magandang libro, Wake Up and Live. Ang kabuuan niya, ang pilosopiya ay nabawasan sa mga salita, kumilos na parang imposibleng mabaigo. Gumawa siya ng sarili niyang pagsubok. Nang may katapatan at pananampalataya, at ang kanyang buong buhay ay nabago sa isang napakalaking tagumpay. Ngayon ay gagawin mo ang iyong pagsubok sa loob ng 30 buong araw. Huwag simulan ang iyong pagsusulit sa isang blankong papel. Ikaw ay kailangang maghintay hanggang sa makapagdesisyon ka na manatili dito. Nakikita mo, sa pagiging matyaga, nagpapakita ka ng pananampalataya. Ang pagtitiyaga ay isa pang salita para sa pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, hinding-hindi ka magpumilit. Gitling, kung dapat kang mabaigo sa iyong unang 30 araw, ang ibig kong sabihin ay bigla kang nalulula sa mga negatibong kaisipan, kailangan mong magsimulang muli mula sa puntong iyon at pumunta ng 30 pang araw. Unti-unti, mabubuo ang iyong bagong ugali. Hanggang sa matagpuan mo ang iyong sarili na isa sa kahanga-hangang minoriya na halos walang imposible. Huwag kalimutan ang card. Napakahalaga nito habang sinisimulan mo itong bagong paraan ng pamumuhay. Sa isang gilid ng card, isulat ang iyong layunin, anuman ito. Sa kabila, isulat ang mga salitang sinipi natin mula sa sermon sa bundok. Humingi kayo, at bibigyan kayo. Humanap kayo, at kayo ay makakatagpo. Kumatok, at ito ay bubuksan sa iyo. Walang mahusay na nagawa ng walang inspirasyon. Tingnan na sa pinakamahalagang unang 30 araw na ito, ang iyong sariling inspirasyon ay pinananatiling pinakamataas. Higit sa lahat, huwag kang mag-alala. Ang pag-aalala ay nagdudulot ng takot, at ang takot ay napilayan. Ang tanging bagay na maaaring magdulot sa iyo ng pag-aalala, sa panahon ng iyong pagsubok ay sinusubukan mong gawin ang lahat ng iyong sarili. Alamin na ang kailangan mo lang gawin ay hawakan ang iyong layunin bago ka. Lahat ng iba pa, aalagaan ang sarili. Tandaan din na manatiling kalmado at masayahin. Huwag hayaang makainis ang mga maliliit na bagay. Ikaw at alisin ka sa kurso. Ngayon, dahil mahirap gawin ang pagsusulit na ito, maaaring sabihin ng ilan, mabuti. Bakit ako mahihirapan? Well, tingnan ang alternatibo. Walang gustong maging kabiguan. Wala talagang gustong maging isang pangkaraniwan na individual. Walang sino man ang nagnanais ng buhay na palaging puno ng pag-aalala, takot, at takot. Walang gustong maging kabiguan. 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 Ngayon, tandaan mo, na dapat mong anihin ang iyong itinanam. Kung maghahasik ka ng mga negatibong kaisipan,
ang iyong buhay ay mapupuno ng mga negatibong bagay. Kung maghahasik ka ng mga positibong kaisipan, ang iyong buhay ay magiging masaya, matagumpay, at positibo. Ngayon, unti-unti, magkakaroon ka ng posibilidad na kalimutan ang iyong narinig sa talaan na ito. Maglaro, madalas. Patuloy na paalalahanan ang iyong sarili kung ano ang dapat mong gawin upang mabuo ang bagong ugali na ito. Ipunan ang iyong buong pamilya tungkol sa at makinig sa kung ano ang sinabi dito sa mga regular na pagitan. Alam mo, sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga lalaki na gusto nilang kumita ng pera nang hindi nauunawaan ang batas. Ang tanging mga taong kumikita ng pera ay nagtatrabaho sa mint. Ang iba sa atin ay dapat kumita ng pera. Ito ang dahilan kung bakit nabigo sa buhay ang mga naghahanap ng walang kabuluhan o libreng sakay. Ang tanging paraan upang kumita ng pera ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tao ng mga serbisyo o produkto na kailangan at kapaki-pakinabang. Ipinagpapalit namin ang aming produkto o serbisyo para sa pera ng ibang tao. Sa makatuwid, ang batas ay ang ating pinansyal na kita ay magiging direktang proporsyon sa ating serbisyo. Ang tagumpay ay direktang katumbas ng aming serbisyo. Karamihan sa mga tao ay may batas na ito pabalik. Naniniwala sila na matagumpay ka kung kumikita ka ng maraming pera. Ang totoo ay, na maaari ka lamang kumita ng pera pagkatapos mong maging matagumpay. Parang kwento ng lalaking nakaupo sa harap ng kalan at sinabi dito, "Painitan mo ako at saka ko ay dadagdag ang kahoy." Ilang lalaki at babae ang kilala mo o sa palagay mo ay mayroon ngayon na may parehong saloobin sa buhay? Mayroong milyon-milyon. Kailangan nating ilagay ang gasolina bago natin asahan ang init. Ganun din, kailangan muna nating maglingkod bago tayo umasa ng pera. Huwag mong alalahanin ang iyong sarili sa pera. Maging serbisyo, bumuo, trabaho, pangarap, lumikha. Gawin mo ito at makikita mong walang limitasyon ang kasaganaan at kasaganaan na darating sa iyo. Ang kaunlaran ay nakabatay sa batas ng pagpapalitan ng isa't isa. Ang sinumang tao na nag-aambag sa kaunlaran ay dapat umunlad sa kanyang sarili. Minsan ang balik ay hindi manggagaling sa pera. Nagmumula ito sa iyong pinaglilingkuran. Ngunit dapat itong dumating sa iyo mula sa isang lugar. Sapagkat iyon ang batas. Para sa bawat aksyon, mayroong isang pantay at kabaligtaran na reaksyon. Habang araw-araw kang dumaraan sa iyong 30 araw na panahon ng pagsubok, tandaan na ang iyong tagumpay ay palaging magiging nasusukat sa kalidad at dami ng serbisyong ibinibigay mo. At ang pera ay isang sukatan para sa pagsukat ng serbisyong ito. Walang sinumang tao ang maaaring yumaman sa kanyang sarili maliban kung siya ay nagpapayaman sa iba. Walang mga pagbubukod sa isang batas. Meron, tansyahin mula sa iyong sasakyan ang serbisyong ibinibigay ng mga taong nakatira sa kalyeng iyon. Naisip mo na ba ang sukatan na ito dati? Ito ay kawili-wili. Ang ilan, tulad ng mga ministro at mga pari at iba pang tapat na tao, ay sinusukat ang kanilang pagbabalik sa larangan ng espiritual, ngunit muli. Ang kanilang mga ibinalik ay katumbas ng kanilang serbisyo. Kapag ang batas na ito ay lubos na naunawaan, sinumang taong nag-iisip ay maaaring magsabi ng kanyang sariling kapalaran. Kung gusto niya ng higit pa, ito ang presyo na dapat mong bayaran para sa gusto mo. Kung naniniwala ka na kaya mong pagyamanin ang iyong sarili, sa pamamagitan ng panlilinlang sa iba, maaari mo lamang tapusin ang iyong sarili. Maaaring tumagal ng ilang oras. Ngunit kung gaano katiyak ang iyong paghinga, babalikan mo ang iyong inilabas. Huwag na huwag kang magkakamali sa pag-aakalang makukuha mo lang ang ilalabas mo. Kung maiiwasan mo ito, imposible. Ang mga bilangguan at ang mga lansangan na may malungkot na paglalakad ay puno ng mga taong sumubok na gumawa ng mga bagong batas para lamang sa kanilang sarili. Maaari nating iwasan ang mga batas ng tao, ngunit may mas malalaking batas na hindi maaaring labagin.
Itinuro kamakailan ng isang mahusay na medikal na doktor ang 6 na hakbang na tutulong sa iyo na matamo ang tagumpay. Una, itakda ang iyong sarili ng isang tiyak na layunin. 2, itigil muna ang iyong sarili. 3, itigil ang pag-iisip ng lahat ng mga dahilan kung bakit hindi ka maaaring maging matagumpay at sa halip ay isipin ang lahat ng mga dahilan kung bakit mo magagawa. 4, subaybayan ang iyong mga saloobin pabalik sa iyong pagkabata at subukang tuklasin kung saan mo unang nakuha ang ideya na hindi ka maaaring maging matagumpay. Kung ganyan ang iniisip mo. 5, baguhin ang imahe na mayroon ka sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagsulat ng isang paglalarawan ng taong gusto mong maging. At 6, gawin ang bahagi ng matagumpay na taong napagpasyahan mong maging. Ang doktor na sumulat ng mga salitang iyon ay isang kilalang psychiatrist sa West Coast, si David Harold Fink, MD. Gawin kung ano ang sinabi sa iyo ng lahat ng mga eksperto mula noong bukang liwayway ng naitalan na kasaysayan na dapat mong gawin. Bayaran ang presyo sa pamamagitan ng pagiging ang taong gusto mong maging. Ito ay hindi halos kasing hirap ng pamumuhay ng hindi matagumpay. Gawin ang iyong 30 araw na pagsubok. Pagkatapos ay ulitin ito. Pagkatapos ay ulitin ito muli. Sa bawat oras na ito ay magiging higit na bahagi mo hanggang sa magtaka ka kung paano ka nabuhay sa ibang paraan. Mamuhay sa bagong paraan at ang mga pintuan ng bahal ng kasaganaan ay magbubukas at magbubuhos sa iyo ng higit pang kayamanan kaysa sa iyong pinangarap na umiral. Pera. Oo, marami nito. Pero ang mas mahalaga, magkakaroon ka ng kapayapaan. Mapapabilang ka sa kahangahangang minuryang iyon na namumuhay ng mahinahon, masayahin, matagumpay. Magsimula ngayon. Wala kang mawawala, ngunit mayroon kang buhay upang manalo. Life Basics isinalin sa Tagalog 2024.